Sinabi ni Jesucristo, ako ay liwanag ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapanapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ano ang sukatan natin sa tagumpay? Paano natin masasabi na tayo ay naging matagumpay sa buhay? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay nanggaling sa iba't ibang lugar at natitipon ngayon sa napakalaking simbahan ng Quiapo Church. Kasama pa po natin yung ating mga kapatid na nasa labas po, no? Sa Quezon Boulevard, sa Plaza Miranda, sa Plaza San Juan, at ganoon din naman yung mga naka-live stream. Ano po? Pwede po ba na i-bless natin ang bawat isa? Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, God bless you. Let us bless one another. Ayan. Ano nga ba ang sukatan ng tagumpay? How do we measure success? Kung titingnan po natin ng Ebanghelyo, mayroong dalawang paanyaya o hamon ang Panginoong Jesus. Ano po iyon? Na tayo ay maging asin ng sanlibutan at maging ilaw ng mundo. Asin at ilaw. Ano ibig sabihin nito? Ano ba pagkakapareho nung dalawa? Obviously, pagkakaiba, maliwanag ang pagkakaiba. Pero ano pagkakapareho ng asin sa ilaw, halimbawa kandila? Ano pagkakapareho nito? Ito ay malaki ang naitutulong. Ang asin, alam naman po natin, hindi lang ito nagbibigay ng lasa, ito ay nagpapatagal ng pagiging sariwa ng ating mga pagkain. At ganun din naman ang ilaw. Dahil sa ilaw o liwanag, kagaya ng kandila, nakagagalaw tayo ng ligtas. Hindi tayo basta nasasaktan, tayo ay nakakikilos araw-araw.
Dahil sa liwanag o ilaw, marami tayong nagagampanan. Ito po ang pagkakapareho nila. Pero ano pa yung pangalawang pagkakapareho ng dalawa? Ilaw at asin. Ang pagkakapareho niyan, they do not need to do anything to help. Hindi nila kailangang kumilos pa para magkaroon ng kabuluhan. Hindi nila kailangang kumilos pa para makatulong. Ang asin, asin na yan. Hindi ka nakakita ng asin na tumutulong sa mahirap, no? Yung asin, halimbawa, di ba? Dumadamay, wala ka naman nakikitang ilaw o kandila na, tumutulong sa mga, halimbawa, nasunugan, no? Nagbibigay ng ayuda, wala eh. Yung kanilang kakayahang tumulong ay innate na sa kanila. Ika nga, built-in na. They do not need to do anything to be of help, to be of value. They just need to be asin, they just need to be ilaw. That's it. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito at binibigyan nito ng diin ay yung pagkatao natin. Our being. Pakisabi nga, being. Pagkatao. Ang ibig sabihin po, pahalagahan natin, una sa lahat, ang pagkakakilanlan natin sa ating sarili. Yung dangal natin, yung ating pagkatao. Hindi mo kailangan na makagawa ng maraming bagay para ituring na mahalaga ikaw. Mahalaga ka na, maging sino ka pa man. May nagagawa ka man o hindi, mahalaga ka na. Your very being, pagkakakilanlan. Ano mas mahalaga? Yung pagkatao mo o yung magagawa mo? Ano mas mahalaga, yung dangal mo bilang isang tao o yung mga maa-accomplish mo? Tingnan natin ang Panginoong Jesus. Tandaan po natin, bago ang Panginoon mangaral sa mga lansangan ng Jerusalem, kahit sa Galilea, bago pa siya magpagaling ng mga maraming may sakit ketongin, bago pa niya panumbalikin ang mga makasalanan, bago pa siya bumuhay ng mga patay, ano ang unang nangyari sa Panginoon? Sige nga, balikan nga po natin yung naging buhay ng ating Panginoong Jesus. Ano unang-unang nangyari sa Kanya? Bago siya pumasok sa Kanyang tinatawag nating public ministry. Ano nangyari? Balikan po natin. Hindi po ba nangyari yung first luminous mystery? Ano ba yung isang unang misteryo ng liwanag? Binyag. Naalala nyo? Nung bininyagan ng Panginoon, lumapit siya kay Juan Bautista. Nang makita siya ni Juan Bautista, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magbinyag sa inyo. Dapat kayo po ang magbinyag sa akin. Ang sabi ng Panginoon, hindi Juan. Kailangan nating gawin ito. Ito ay plano ng Ama sa atin. Kaya ano ginawa ni Juan Bautista? Bininyagan niya. Saan? Sa ilog Jordan. At pagkatapos si Jesus na bininyagan sa tubig ng ilog Jordan, may nangyari. Ano nangyari? May tinig na nagsalita. Ano sabi ng tinig? Ano sabi ng tinig? Ang tinig ng Ama na nagsabing, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Tingnan niyo pong maigi ha. Ito ang aking anak. It is about identity. It's about being. Pagkakakilanlan natin sa ating sarili. Na inuna iyon, binigyan ito ng importansya bago pa niya gawin ang lahat ng mga himala, pagtuturo,
and all the things that He did in public, sinimulan muna po yan doon sa being the Son of the Father. Importante po sa atin na tayo, susukatin lang atin ang ating tagumpay, hindi sa kung ano man ang magagawa natin, kung hindi kung papaano tayo nagpaka-tao. Kasi minsan po, ito po naman kasi minsan, yung halaga ng tao, nasusukat natin kung gaano kalaki yung kanyang accomplishment. Kapag well-accomplished yung tao, VIP sa atin yan. Special ang turing natin. Kapag maraming nagagawa, special ang turing natin. Pag may naibigay sa atin, special ang turing natin. Ang tingin natin sa mga successful na tao, ito yung maraming nakamtan sa buhay, naabot, maraming na malayo ang narating. Yun ang mahalaga sa atin. Pero hindi po. Ang halaga po natin ay hindi nababatay sa taas ng ating naabot, sa layo ng ating narating, at sa dami ng ating nakamtan. Ang tagumpay natin ay nakasalalay kung papaano tayo nagpaka-tao. Yung being. Gaano ba tayo naging magalang, halimbawa? Gaano ba yung payapa ang buhay natin? Gaano ba tayo nagpahalaga at kumilala sa kahalagahan ng iba? Yung pagtingin natin sa tao? Yung ating pagiging mabuti, kind, sa ating pananalita? It's all about pagkatao. At yon ang mas mahalaga sa Panginoon. Yung pagkatao mo. More than what we can accomplish. More than the success that we can ever reach in life is how we are as a human being. Yung pagkatao. Tatanungin ko kayo. Sige nga. Tanungin ko kayo. Kanino gusto nyong bumarkada? Ha? Una, dun sa tao na matagumpay, mayaman, maraming ipon, malaki sigurado maitutulong sa'yo. Pero walang oras sa'yo. Pero nakikita mo kung paano niya maliitin yung iba, paano niya mang-insulto ng iba, minsan pa nga nandadaya, nanlalamang, pero successful. Kaya kang ikain kahit saang kainan na mamahalin. O dun sa pangalawang tao, walang masyadong ganung kalaking yaman. Hindi ka basta-basta madadala sa mamahaling restaurant. Pero pag kailangan mo ng makikinig, ng kausap, naroroon siya. Hindi ka ginajudge. Tinatanggap ka as you are. Nakita mo kung paano kumilala at rumespeto sa iba. Tapat sa kanyang kinikilos, tapat sa kanyang ginagawa. Yun nga lang, wala ka sigurong masyadong makukuha dahil hindi naman siya ganun kayaman. Kanino ka babarkada? Sa una o sa pangalawa? Di ba? Malamang sa malamang, doon ka sa pangalawa. Wala mang ikaw magiging kapakinabangan, pero itong taong ito, may respeto sa iyo. Tanggap ka kung sino ka, at kung kailangan mo ng kausap, naroroon siya. Hindi ka ginajudge, pinahahalagahan ka. Sa mga magulang, eto, minsan, akala natin, ang katangian ng isang matagumpay na magulang ay yung naibibigay lahat-lahat ng kapangangailangan ng kanyang mga anak. Bagamat importante ito, do not misinterpret me. Mahalaga yon, may ibibigay ka, may pantataguyod ka sa pag-aaral, sa pangailangan ng anak mo. Pero, kung dahil puro sa trabaho, wala ka ng oras sa anak mo, hinahanap ka lagi ng anak mo, hindi ka na makausap ng maayos dahil pagod ka na, hindi ka na makatigil na kasamang anak mo sa bahay, laging mainit ang ulo mo dahil pagod ka, naghanap buhay ka, ginagawa ko rin naman to para sa inyo. Di po ba? Ganun tayo eh. Please, be aware.
please be reminded na hindi lang yon ang sukatan ng pagiging tagumpay na magulang. Kung hindi kung papaano ka naging magulang sa Kanya. Papaano ka nakinig, nag-ubos ng oras kasama siya, umunawa, nagpatawad, tinanggap ka, kahit ano pa yung ginawa sa'yo. Di po ba? We are talking about the importance of being than doing. Ang tagumpay po natin bilang tao, hindi nasusukat kung gaano kataas ang ating naabot, kung gaano kalayo ang ating narating, o gaano karami ang ating nakamtan. Ang sinasabi po sa Ebanghelyo at nagpapaalala sa atin, na higit sa lahat ng ito, ang bigyan po natin ng pansin at pagpapahalaga yung ating mabuting pagkatao. Pakikipagkapwa-tao. Kung paano tayo naging tapat sa ating kilos at salita, kung paano natin nagbigay galang o respeto sa iba, na tayo ay gumagalang sa iba, naging totoo tayo sa ating sinasabi, at kapag ito naman ay nagawa natin, everything else will follow. Yung inaasam natin na tagumpay, yaman, ari-arian, it will all follow. But first and foremost, una sa lahat, ang bigyan po natin ng halaga ay ang ating pagkatao. Yung pagiging mabuting tao. Let us first shape our character. Let us be mindful first of our being than doing. At kapag nangyari na tayo ay naging mabuting tao, marunong makipagkapwa-tao, ang lahat ng ating hinahangad at inaasam ay susunod na lamang.